Bumaba ang driver sa kotse na si Melvin at pinagbuksan ng asawa. Inalalayan nito na bumaba ang babae sa kotse. Doon ay makikita ang mag-asawang Melvin at Laura na papasok na sa ospital para magpakonsulta patungkol sa pagbubuntis. Ngunit sinabihan sila ng doktor na masyadong mababa ang posibilidad na magbuntis si Laura kahit na sumailalim na sila sa IVF. Bagaman nagpayo naman ang doktor na maaari din naman silang sumubok ulit, ang kailangan lang nila ay gawin ang healthy lifestyle at iwasan ang stress. Ngunit ang katotohanan nito, mahigit na 2 taon na nilang sinusubukan na magkaanak. Ito kasi ang sumisimbolo ng pagiging masaya at buo ang diwa ng isang pamilya. Habang papalabas na sila sa ospital, kanilang nakasalubong ang receptionist na si Sarah May. Napakagwapo ng asawa mo at maganda ka rin naman. Mas maganda na magkaanak na din kayo. Papuri nito sa mag-asawa habang nakangiti. Don't worry, babalik pa naman kami dito. Sabat naman ni Laura sa receptionist. Bigla yatang sinaniba ng awa si Sarah May dahil alam nito na matagal nang gusto magkasupling si Laura. Kinausap ng sarili na ni Sarah May si Laura at sinabing, "Bakit hindi mo ito subukan? Ilagay mo lang yan sa ilalim ng inyong kama bago nyo laruin ang baunan. Subukan mo lang, wala namang mawawala. Subukan mo lang naman." Aniya nito at inabutan din ng soft drink si Laura. Isang estatwa at librong itim ang iniabot niya rito. Isang uri daw ito ng ritual na kung saan ay maaaring magbuntis ang mga babaeng hirap mabuntis. Kailangan lang daw niya ay pag-aralang maigi ang paggamit ng libro at ng ribulto. Ayaw sana itong tanggapin ni Laura. Kaya lang, tila nanahig pa din ang kagustuhan na magkaroon ng anak. Kinagabihan ay inilagay na nga niya ito sa ilalim ng kama nila. Bagong ligo na rin si Melvin na tila handa na ito sa madugong bakbakan. Sinubukang kuhanin ni Laura ang atensyon ng asawa para tumaas ang init ng temperatura nito. Maluwalhati nilang inabot ang rurok ng tagumpay sa gabing iyon. Pagkalipas ng 10 buwan, ay may karga-karga ng sanggol si Laura. Kamukha ito ni Melvin na animoy tila Xerox copy ng lalaki. Dito ay tinulungan ng babysitter niya na kargahin ang bata. Hindi kasi siya magaling mag-alaga ng baby. Kinagabihan ay may kung anong narinig si Laura na kakaibang ingay sa baby monitor. Napansin din niya ang tila anino sa tabi ng bata. Doon ay sumagi sa isip niya ang estatwa. Kaniya itong sinilip sa kanyang pinaglagyan. Andoon pa pala ang ribulto sa ilalim ng kanilang kama. Kanya itong kinuha at inilagay sa karton ng sapatos at itinago. Nagulat pa nga si Laura nang biglang pumasok si Melvin na nakasuot ng nakakapanghilakbot na maskara. May shooting pa kasi kami mamaya. Umuwi lang akong saglit para kamustahin ng mag-ina ko. Pero babalik lang din ako agad. Pagpapaliwanag nito habang hinuhubad sa mukha ang suot. Sumagot na may medyo kataasan ng boses si Laura. Dapat kung concern ka talaga sa amin ng anak mo,
Hindi mo sana kami iniiwan kapag gabi na. Kaya lang naman ako sobra kong magtrabaho. Dahil ayaw kong isipin ng ibang tao na kaya lang naman kita pinakasalan dahil sa pera mo. Dahil milyonarya ka. Kaya labis ang pagsusumikap na aking ipinapamalas. Sumbat ni Melvin sa kanyang asawa. Sa huli, ay humingi ng dispensa si Laura. Baka daw kasi may postpartum lang ito, kaya madalas nadapuan ng stress at galit. Normal lang yan. Lalo at first time mo magka-baby. Anang ni Melvin. At niyakap ang asawa. Nagrekomenda si Melvin ng isang espesyalista na maaaring makatulong sa kalagayan ni Laura. Isang gabi, nagising si Laura dahil narinig niya sa baby monitor na umiyak ang bata. Nang pinagmasdan niya ang anak, nakita nito na may nakatayo na tila isang figura ng demonyo na nakatingin sa kanyang anak. Agad na pinuntahan ni Laura ang kwarto upang kumpirmahin ang nakita sa screen. Ngunit wala naman siyang inabutan at nakitang kakaiba sa loob ng silid. Tumingin muli siya sa monitor. Ngunit bumalakpak sa kaba ang kanyang dibdib nang makita na nasa likod lang pala nito ang nakakatakot na nakita niya sa screen. Mabilis niyang nilingon ang likuran, pero wala naman siyang nakita. Kinabukasan, ay nakipagkita si Laura kay Aurora, ang espesyalista nito. Sinabi nito sa kausap na hindi siya magaling mag-alaga ng baby dahil di niya maalagaan ng wasto ang anak niya. Gaya lang din ang sinabi ni Melvin ang isinagot ng espesyalista. Normal lang yang nararamdaman mo, lalo na at first time mo magka-baby. Pagka-uwi sa bahay, pinaliguan niya muna ang anak bago niya ito pinatulog. Masaya niyang ikinuwento kay Melvin na gumaan ang kanyang pakiramdam pagkatapos makausap ang inirekomendang espesyalista ng asawa. Masaya naman si Melvin sa balita. Sinunod din ni Laura ang mga ipinayo sa kanya ng espesyalista. Habang nagkakape si Melvin, ay narinig na naman ni Laura sa monitor na umiiyak ang baby at kanya itong pinuntahan. Habang pinapatahan ito, ay may nakita siya sa gilid ng crib. Nagtaka siya, paano napunta roon ang statwa? Ngunit ang labis na nagbigay sa kanya ng kuryosidad ay paanong nagkaroon ng pakpak at korte na tila sungay ang estatwa. Mabilis na pinuntahan niya kung saan niya inilagay ang karton na kanyang pinaglagyan ng ribulto. Pinamahaya na ng takot si Laura nang makitang wala na nga ang karton ng statwa. Ibig sabihin, ito nga. Tinawag niya ang babysitter at tinanong kung siya ba ang kumuha at naglagay sa kwarto ng anak noong nasabing ribulto. Ang nakakapagtaka, tila takot na takot ang babysitter at nag-cross sign pa ito nang makita ang malademonyong anyo ng ribulto. Mariing itinanggi ng babysitter na hindi siya ang nagdala. Dala ng sobrang takot, ay nag-resign ito sa trabaho at agarang umalis. Sunod ay narinig na naman ni Laura ang kakaibang ingay sa basement. Agad na pinuntahan niya ito kung saan nanggagaling ang ingay na naririnig niya. Doon ay nakita niya ang marka ng kuko sa pader na tila tinta ng dugo. Alam niya na hindi iyon pangkaraniwang kuko. Ayon na rin sa laki
na naiwang bakas ng kuko. Maya-maya pa ay biglang nagkaroon ng hamog at saktong may matalim na bagay na nagmula sa taas ang bumagsak na siya namang tumama sa kamay ni Laura. Dahilan para masugatan ang kamay niya. Doon ay naunawaan niya kung paanong ang ginang na kanilang babysitter ay masigit na piniling umalis na lamang. Ikinuwento niya kay Melvin ang nakita at ipinakita niya ang rebulto. Hindi na kasi ito anyong tao, kundi tila isang ganap na demonyo. Itong rebulto, kanino mo ba ito nakuha? Pagtatanong ni Melvin sa asawa. Hindi sinabi ni Laura ang katotohanan. Sinabi na lamang niya na nabili lang iyon sa isang souvenir shop. Hindi rin kumbinsido si Melvin. Hindi naniniwalang may multo at kakaiba sa bahay nila. Sinabi na lang sa asawa na dahil lamang ito sa kanyang postpartum, kaya nabubuo sa isip at ilusyon ni Laura ang mga kakaibang nilalang. Iminungkahi pa ni Melvin na baka mas makakabuting makipagkita muli si Laura sa kanyang espesyalista. Abala na naman kasi siya sa gabi, gawa ng may taping itong dadaluhan. Kinagabihan, gumawa ng malalimang pananaliksik si Laura patungkol sa rebulto. Dito ay napag-alaman na ang rebulto na iyon ay isa palang demon god na tinatawag na Agalon. Sakto na namang may narinig na kakaibang ingay si Laura. Dali-dali niyang kinuha ang monitor at pinuntahan ng bata. Mahimbing naman ang tulog ng sanggol. Maya-maya pa ay narinig niya muli ang kakaibang ingay sa baby monitor na tila may sinasabi. Kinaumagahan ay kinuwento na naman niya sa asawa ang kakaibang tunog. Katunayan, nakuhanan pa niya ito ng audio record. Ngunit nanatiling hindi naniniwala si Melvin sa sinasabi ng kanyang asawa. Para kang lumang plaka. Paulit-ulit na lang. Sabi sa'yo na wala at hindi totoo ang mga multo. Matulog ka na at kulang ka lang yan sa tulog. Wika nitong tila napipikon na sa asawa. Eto, pakinggan mo ang nakakapanghilakbot na ingay na tila may sinasabi. Imposibleng ako ang gumagawa ng ipapanakot ko sa sarili ko. Kinuha ni Melvin ang headset at pinakinggan ito. Akin lang siya. Yun ang sinasabi ng kakaibang boses sa monitor. Sinabi ni Melvin na wala naman siyang narinig na ganon sa audio record. Magdamag na hindi nakatulog si Laura ng gabing iyon. Iniisip ang nakakatakot na boses. Nang sumunod na araw, maagang dumating sa bahay nila Laura ang espesyalista. Kanyang ipinarinig ang audio record. Ngunit wala din itong narinig na boses mula sa audio record. Sinabat na lang nito na si Laura ay nagkakaroon na ng psychological na lumilikha ng delusional. Nakukuha ang ganoon kapag laging kinukulang sa tulog ang isang individual. Aniya nitong espesyalista na si Aurora. Kinagabihan ay meron silang dinner party kasama ang mga kaibigan ni Melvin at ng receptionist na si Sarah May. Nagsuhestyon naman ang isa na maglaro ng Ouija board since may dala siya nito.
Inumpisahan nga ni Sarah May ang laro. Nang gumagalaw na ang baso, sinabi ng isa sa kanila na si Melvin ang magtanong kung ano ang gusto nito. Akin lang siya. Animoy ang lahat ay nagtaka sa isinagot ng Ouija board na ang ibig ipahiwatig ay sa kanya lang ang bata. Nagalit si Laura at dinampot ang Ouija board at kanya itong itinapon. Nagsimulang mag-away ang mag-asawa. Nagalit si Laura dahil tila walang pakialam si Melvin sa mensahe ng baby monitor na siyang sinasang-ayunan ng Ouija board. Samantalang galit si Melvin dahil ipinahiya ng asawa sa harap ng kanyang mga kaibigan. Muli ay narinig ni Laura ang sanggol na umiiyak sa monitor. Ora mismo na namang pinuntahan ng anak at agad na binuhat. Doon ay nakita niya ang demonyo. Nanaig ang pagiging ina ni Laura at sumigaw. Hindi mo kailanman makukuha ang anak ko. Umalingaw-ngaw sa loob ang boses ni Laura na siya namang agad na nagpapunta kay Melvin at ng mga kaibigan sa kwarto ng bata. Iminungkahi na lamang ni Aurora na mas mainam na dalhin ni Melvin sa mental hospital ang asawa. Hindi ako baliw. Totoo ang sinasabi ko. Giit ni Laura habang nagpupumiglas. Nang matapos ang eksena, nauna nang nagsiuwian ng mga kaibigan ni Melvin. Nagpaiwan na lamang muna sa mental para pansamantalang bantayan ang mag-ina niya. Pagkalipas ng ilang oras, ay umuwi na rin ito sa kanilang tahanan. Saktong pagbukas ni Melvin sa pinto, ay sumambulat sa mga mata ang mga kaibigan at espesyalista kasama ang kabit ni Melvin na si Sarah May. Nagkakasiyahan at nag-iinuman ng mga ito. Nandoon ang lahat para sa napagkasunduan. Bagaman bilyonarya itong si Laura at nag-iisa sa buhay, napagkasunduan ni Melvin at ng mga nandoon na paibigin at pakasalan si Laura. Pagkatapos, sa isang legal na estratehiyang talino, ang kanilang inihanda para mapasa kanila ang buong kayamanan ng babae. Si Aurora ang nagpanggap bilang espesyalista. Siya ang in charge sa pagpapainom ng gamot kay Laura. Si Sarah May naman ang responsable sa paggawa ng rebulto, kasabay ng mahusay na taktika para maingganyo si Laura na paniwalaan ang tungkol sa rebulto at kung anong posibleng kaya nitong gawin. Ang mga bihasa sa technology naman na kaibigan ni Melvin ang nag-setup sa baby monitor para makalikha ng mga kakaiba sa baby monitor. Hindi pa tayo ganap na nagtagumpay. Hindi ganun kadali may sa pangalan sa akin ng mga properties. Hindi rin biro ang ginawa ko para lang huwag kaming mabuko ni Laura. Sabat at pagkukwento ni Melvin sa mga kasama. Sa katunayan, nag-ampon pa sila ng bata. Noong nagbabadya ng umepekto ang gamot na unang ipinainom sa kanya ni Sarah May sa ospital, noong bigyan niya ito ng rebulto at maiinom. Habang nag-uusap at nag-uumpukan, bigla na lamang may kumalabog sa basement kung saan nila iginuhit ang marka ng kuko. Ano yun? Di ba tapos na ang palabas na to? Don't tell me nandyan pa ang machine. Tanong ni Aurora. Naka-pull out na ang lahat at nasa bahay na.
kaya imposible. Anang ni Sarah May na nagtataka din. Maya-maya pa, bumukas ang pinto at iniluwal nito ang isang malaki at matipunong nilalang na may pagkahawig sa ribultong ginawa ni Sarah May. May pakpak at may mahabang sungay at nakakapangilabot na aura. Wala nang matakbuhan ng mga nag-uumpukan dahil sa misteryong bumalot sa buong bahay. May kung anong enerhiya ang nagtulak sa mga pinto at bintana, dahilan para magsara ang mga ito. Doon ay kitang-kita nila kung paano baliin sa leeg ng demonyo ang unang pinunterya nito. Walang iba kundi ang receptionist at kabit ni Melvin na si Sarah May. Kasunod nito ay walang tigil na pinagsasasaksak ng matatalim na kuko ang espesyalista hanggang sa mapatay niya ang lahat maliban kay Melvin. Doon ay nagkaroon ng pagkakataon si Melvin para tumakbo at itakas ang sarili dahil sa huling pinatay ng demonyo na kanyang inihagi sa pinto. Tumilapon ito sa labas dahil sa sobrang lakas na siyang ikinasira ng pinto. Samantala, sa mental hospital ay isinasagawa ni Laura ang ritual pagkatalikod ni Melvin. Doon ay kanyang tinawag si Agalon. Sinabi na panahon na para sa napagkasunduan nila. Ipinagbili nito na buhayin si Melvin para siya ang hulihin ng mga pulis bilang sospek sa pagkamatay ng kanyang mga kaibigan na siya namang nangyari. Lumabas sa mental hospital si Laura at kanyang dinalo sa piitan ang dating asawa na si Melvin. Ngayon mula sa pinangsakit at pait, Melvin. Malas mo. Ang malas mo. Dahil ako lang naman ang nag-iisang anak ni Don Alejandro at ng Donya pagkatapos ninyong pahirapan at gahasain sa harap ng aking ama. Pinatay at itinapon niyo silang pareho sa ilog. Pambungad niyang litanya sa nasa loob ng bilibid na si Melvin. Nagulantang ng husto si Melvin sa kung anong totoo sa likod ng pangyayari. Nasa bansang Italy noon si Laura para sa isang bakasyon nang mangyari ang insidente sa kanyang mga magulang. Nang makauwi at mapag-alaman ang buong katotohanan, inaakit na niya noon si Melvin bilang bitag na siya namang gumana. Isinugal ang sarili para sa ngalan ng hustisya. Napansin ni Laura na iniisahan lamang siya dahil sa kakaibang nararamdaman nito sa sarili. Simula noong bigyan siya ng maiinom ni Sarah May. Doon ay mas nagdobling ingat niyang pinaghandaan ang lahat ng plano niya. Ang pagpunta ni Melvin at Laura sa ospital patungkol di umano sa pagbubuntis ay ang planong kuhanin bilang espesyalista si Aura na isang doktora. Kaya doon kinuha ni Sarah May ang atensyon ni Laura at kinausap para magkaroon ng sapat na pagkakataon si Melvin na makausap ang doktora. Sa di inaasahan ay naunahan na pala ni Laura ang iilan sa plano. Ang babysitter ay ang katiwala ng kanyang yumaong ina at ama. Palabas lang nila ang acting at lahat para mas mapaniwala si Melvin at ang mga kasamahan nito sa maitim na binabalak nila. Ngunit sa likod nun, hindi alam ng katiwala
na totoo ang librong itim na naging assignment ng ginang. Papalitan ng peking libro na siyang gagamitin ni Sarah May para sa plano. Nagawa naman niyang mapalitan iyon. Sa isang banda, pwede naman niyang gawin ang ritual kahit di na dumaan sa ganoon. Kaya lang, gusto ni Laura na doble-dobling trauma, kabaliwan at sakit ang dapat na kanilang maramdaman. Alam din ni Laura na 24/7 na may nakamasid, kaya buong husay na ginalingan ng pag-arte. Nang sa ganong paraan, maitanim sa paniniwala nila Melvin at ng mga kasabwat na gumagana ang mga estratehiya nila. Pilit na humihingi ng tawad si Melvin at nagmamakaawa ito sa kanyang asawa. Papalayain mo na ba ako? Tanong ni Melvin nang sabihin sa kanya ni Laura na kahit papaano ay minahal din niya ito ng totoo. Ngunit hindi niya akalaing ganun pala kasama talaga ang pag-uugali ng lalaki. Sa isang kondisyon, tugon ni Laura sa nagtatanong habang binabaklas ang kamera na nakatutok pa sa kausap. At ano namang kondisyon? Sabat agad ni Melvin. Subalit imbis na sagutin ng babae ang tanong nito, ay mataman lang siya nitong tinignan. Makaraan ng ilang segundo, ay sumilay ang mga ngiting nanunuya sa labi ni Laura. Sa pagiging desperado ng lalaki na makalabas sa piitan, ay nagsisisigaw na ito at nais alamin kung anong klaseng kondisyon ang nais ng babae. Sabihin mo! Anong kondisyon ang nais mo? Kahit ano! Makalaya lang ako sa impyernong to! Halos mabulabog na ang buong silid sa lakas ng boses ni Melvin at nagmamakaawa na itong sabihin ni Laura ang kondisyon nito. Ngunit mababakas sa mukha ng babae na ikinatutuwa niya ang pagwawalang ginagawa ng lalaki. Doon nga ay tumalikod na ito at naglakad papalayo nang hindi pa rin nawawala sa kanyang mga labi ang mga ngiting animoy may masama pang binabalak.